Ito po ang ating scripture nasa 1 King chapter 18, verse 16 to 20. Ang title ko po dito, The Troublemakers Through Identity. Ito po yung title natin. Ito po yung istorya ni Elijah at saka ni Ahab. Simulan natin sa 1 King 18, verse 16. Basahin natin. So Obadiah went to meet Ahab and told him. Ahab went to meet Elijah. Verse 17. Then it happened when Ahab saw Elijah, that Ahab said to him, Is that you, O troubler of Israel? Nag-meet sila, tinawag siyang troublemaker ni Ahab. Now, verse 18, ang sabi po dito sa verse 18, And he answered, I have not troubled Israel, but you and your fathers have. In that you have forsaken the commandments of the Lord and have followed the Baals. Verse 19, Now therefore send and gather all Israel to be on Mount Carmel, the 450 prophets of Baal, plus the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. And then verse 20, sabi mo ng Bible, So Ahab sent for all the children of Israel and gather with all the prophets, sabi po ng Bible, together on Mount Carmel. Gusto ko pong i-share po ito sa inyo. Ito po ay labanan ng false God versus the one true God. It's happening every day. No, alam niyo po ba that there is a possibility that you have worshipped Baal without your knowing it? Without your knowledge. What is Baal? Baal is the god of storm. Baal is the god of rain. Baal is the god of fertility. Ito yung Diyos na to. So this God was introduced to people, the nation of Israel. Na ang ating Diyos ay si Baal. Ito yung magbibigay sa atin ng tubig, ng ulan, para yung ating mga tanim ay mabuhay at ang ating mga hayop mabuhay. We worship the God of Baal. But unfortunately, for the last 3.5 years, although they worship Baal, Baal never produced rain. There was no storm. The God of fertility were so silenced for the last 3.5 years. Dumating si Elijah, kinonfront si Ahab, at ang sabi, Pare, 3.5 years na kayong nagsumasamba kay Baal. Napasin nyo? Walang ulan. Sapagkat malibang sabihin ko magkaulan, hindi magkakaulan. Naasar tong si Ahab. Kasi po, iniinsulto ni Elijah yung God nila na si Baal. May sasabihin ako sa inyo, may mga tao pala, no? Paniwalang paniwala na ang Diyos nila ay Diyos. But they never find out that these are false God and they cannot provide fulfillment of what they promise. Ako si Baal. Ako ang Diyos ng storm. Ako ang Diyos ng rain. I am the God of fertility. Nasaan? Ba't walang ulan 3.5 years? Namamatay na yung mga alaman namin, patay na. Yung mga hayop, patay na. May drought na, nagkakagutom-gutom. Baal, bigyan mo kami ng tubig. But Baal is silent. So pumasok si Elijah. Oh, tingnan niyo yung Diyos niyo. No? Nangangha ko. Alam mo kung sinong Diyos. Alam niyo ba, there's a tendency ng mga taong katulad natin sa modern times, pinagmamalaki natin yung ating Diyos-Diyosan indirectly. You know, some people think that their money is their God. Their job, their business is their God. Diyan sila umaasa kasi yung pera nangangako sa kanila. Yung trabaho nila nangangako sa kanila. Yung job, yung business nangangako sa kanila. Pero hindi naman dinideliver ang mga pangako.
Now, I want you to hear this. The invisible God is 100% aware of what's happening in your life. Tingnan niyo po ito. Si Satan, invisible. Si Baal, invisible. Pero yung Diyos natin, invisible din. Hindi rin nakikita. So may tanong ako sa iyo. How do you handle this invisible God? Because apparently Baal, hindi niya ma-handle ang invisible God. Gumawa siya ng rebulto ni Baal. Ang ginawa niya Diyos. Because he don't know how to handle this invisible God. And the Bible keep on declaring that how can you contain this God sa wood? Paano may lalagay ang Diyos sa rock, sa stone? No. You cannot do that with this invisible God. Because the invisible God will not allow you to put Him and contain Him in a stone, in the wood. No. So may tanong ako sa inyo, can you handle the invisible God? You know what makes Him invisible? Ito yung nakakatakot eh. Tingnan nyo to ha. Pag sinabi ko pong invisible God, hindi lang yan Diyos na hindi nakikita. But He is invisible, but at the same time, He is an observing God. Meaning to say, ma-expose yung mga taong mali ang Diyos na sinasamba. Pakinggan mo to. Ito ba yung Diyos mo? Pag nagsimba ka, tinanggap ang pagsamba mo, pag uwi mo, lasing ka. Tapos okay ka? Pa, ang galing ng Diyos mo ha. Ibig sabihin, pwede tayong magsamba dito. Mamaya inuman tayo. Oh, pwede sa Diyos ko. Ganyan ako eh. Sino rito pagkatapos mo magsimba, pupunta ka lang sa pwesto, yoyosi ka na. Hindi naman ako nakikita ni Pastor. Grabe ka. Hindi nga kita nakikita, pero nakikita ka ng invisible God. You see, you have a problem right there. Say amen. Nagsimba ka ngayon, pag uwi mo sa kwarto, nakaready na yung porno mo. What do you think? The invisible God is not in your room? You see, that's the worst thing that ever happened to us, is that when we begin to think that our God is just like Baal. Because Baal contained his body on that rebulto. And rebulto cannot go to my room. That's why I can do it without him. But the God we worship is not a stone. It's not a wood. He is invisible. And his first job is to check your heart, to check your motive, to check your behavior every day, 24 hours. Alam niyo, nakikita niya ang behavior mo bago ka matulog. Pagkagising mo, alam niya ang ginagawa mo. Ba? Di ba bago ka matulog, anong ginagawa mo? Sexual immorality. Di ba bago ka matulog siguro, bago ka matulog, you do a lot of evil things. At ang akala mo, hindi alam Diyos. You see how foolish we are. Pagkagising mo, alam ni Lord, hindi mo siya mahal. Because mas binubuksan mo ang Facebook mo ka sa Bible mo. Aray ko po. Code red, code red. Code red, code red. Alam ni Lord, kitang-kita ka. Tago tayo, baka makita tayo ni Bishop. Takot ka sa presensya ko, hindi ka natakot sa presensya ng Diyos. Lahat ng nagiinuman, katabi niyo si Lord habang nagiinom. Lahat ng nagyoyosi, alam ni Lord, katabi ka. Yung gumaganong ka, sabi ng Panginoon sa'yo. Ha? Yung nagse-sexual immorality, yung nagse-sex na hindi pa kayo kasal, andun siya sa gitna, pinapanood kayo. Why should I say this? Because sa panahon natin ngayon, may mga Baal worshiper na nagsisimba. They never worship the true God. Sino po may natututunan ngayon? When I was reading the scripture, nakita ko po dito, nung makita ni Ahab, itong si Elijah, he accused. Kaya nagkagulo dito sa bansang Israel ay dahil sa iyo. That's the accusation. He began to blame Elijah kung bakit walang
up to tubig, walang ulan, walang storm, walang maayos na halaman because he accused. Are you listening? Nagbe-blame siya. Is that you the troublemaker of Israel? He began to point his finger on this prophet. Hallelujah. He began to blame the messenger of God to be the one culprit why there is a famine, why the weather is bad, why the economy is dead. Because the king need a scapegoat. Now he turned Elijah to become the public enemy number one. Yung nagja-judge, nag-accuse, sila yung mga gumawa. And we are now confused. Why? Because we try to blame others, but we don't put our fingers on ourselves. Don't point your fingers on others. Ito ba yung ginagawa ni Ahab? Sabi po ng verse 17 o verse 18, ang sabi po ng verse 18, basahin natin. Sabi ni Elijah, wait a minute, ba't ako tinuturo mo? Ang totoo, sabi niya, I have not troubled Israel, but you and your father's house have. Sabi ni Elijah, ba't ako tinuturo mo? Tingnan mo yung sarili mo tsaka yung tatay mo. Kayo, ang sabi niya. Ano ba ginawa ng tatay ni Ahab tsaka siya? You have forsaken the commandments of the Lord. And then you have followed Baal, the false god. So may dalawang tinuro si Elijah. Kaya walang ulan, hindi dahil sa akin. Ako nga magbubukas pero ako rin ang nagsara. Ang totoo, ikaw yung hari, ikaw yung nag-violate ng commandment ni Lord. At alam mo, sumamba ka pa sa Diyos-Diyosa na si Baal. Ibig sabihin, yung short dito, alam niyo ibig sabihin niyan, you just break the covenant that you have with God. Covenant breaker ka Alam niyo ba, pag ikaw hindi sumusunod sa Diyos, tapos kine-claim mong Christian ka, covenant breaker ka. Ha? And then, instead nag-worship ka doon sa unseen God, nag-worship ka sa rebulto niya, which is not God. Ang sabi niya, you have just followed Baal. Alam niyo, ibig sabihin niyan, ang problem mo, Ahab, you break the covenant. Dati tayong may relationship sa Diyos. Alam niyo, si Elijah, ang dami niyang trouble, but he never break the covenant. Tanungin ko lang kayo, mga kapatid. Some of you, matagal na kayong Christian. Matagal na kayong Christian. Pero ikaw ba yung mga Kristiyano na nag-break na ng covenant? Makinig kayo mabuti. Ito yung problema sa modern church. Gusto ko sabihin sa inyo. Kayang-kaya natin magsimba. Walang problema sa pagsimba mo. Ang problema, may sinasamba kang iba. You know how do you express that? Listen to this. Pag ang Diyos naging hindi na mahalaga kasi pera na lang iniisip mo, that is worshiping the other God. When you begin to trust yung sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa sweldo mo, sa bank account mo, and you think they are your gods, hindi mo naman sinasabi, pero yun ang ginagawa mo. Imagine mo, hindi ka nakasimba, hindi ka na makapag-serve. Ha? Covenant may nangako ka Oh, by the way, gusto ko magpasalamat doon sa mga nangako. Lord, I will be faithfully giving my tithes and offering. Yung iba sa inyo, nangako kayo, Lord, magbibigay kami, Panginoon, ng aming building pledge. Marami pong salamat sa inyo kasi sumuport kayo sa gawain ng Panginoon. At yung mga promise nyo, tinupad nyo. Pero paano pag hindi mo tinupad? Ikaw yung nagsabing, Pastor, for the sake of Haggai Hall,
I will commit this amount of money. Kaya lang, pinambili mo ng sapatos. Pinang-gimmick mo. So, sino ang Diyos mo? Are you breaking your covenant? Alam mo tayo, nabubuhay lang tayo sa pangako ng Diyos sa atin. Pero kapalit no, nangangako din tayo sa Kanya. Can I ever man? And I'm trying to teach you that this invisible God is watching you. Ano winawat sa atin? Yung behavior natin. Lord, mangangako ako, magbibigay ako ng pledge, Panginoon. And then God watch your behavior. Nung sumweldo ka na, hindi mo na binibigay. Why? You see your behavior. Ito nga yung problema natin eh. Hindi naman talaga tayong may covenant kay Lord eh. Dalawa Diyos natin. Pagka nakukonvict tayo, Lord, I promise. Pero paglabas, you worship the other God. Yun ang ginagawa ng marami. If you will ask the Lord this afternoon, and you know that God is watching you, He look at your motives, He look at your behavior, your actuation, your character. Would you believe that God will tell you, this is my son, whom I am well pleased? O titignan tayo ng Panginoon, that is Ahab, claiming that he worshiped the true God. But the truth is, he worshiped the other God. He is not like Elijah. He never compromised. He constantly obeyed the commandment. And he follows the only one true God, Elijah. Kasi po, lumalabas sa text ng scripture na binabasa natin ngayon, ipinapakita sa atin na mayroong mga taga-Israel that they have decided to follow Baal. But there is still one prophet of God who still insists that my God is the true God and there is no other God like Him. That is Elijah. But this man, nung nagkaroon ng problema ng famine, ng drought, he's blaming the one who worshiped the true God. Bakit ganun? Di ba? Minsan, si Bishop Oriel, nagtataka. Di ba? Saan kaya dinadala ni Bishop Oriel yung pera? Anong pera? Yung tithes ng church. Eh di tanungin mo yung ating treasurer. Huwag mo akong tanongin yung treasurer ang nakakaalam. Ngayon, pag hindi ka nagbibigay, huwag ka na magtanong. Hindi ka na mga pala kasama dun eh. Ang pwede lang magtanong, yung matapat na nagbibigay. Never mind. Pagduda, yung hindi naman nagbibigay. Sabi ko sa kanya, nagtatanong ka kung nasa napupunta pera, nag-tithe ka ba? Tingnan ko record mo. Kasi naka-record lahat. Wag na po, Bishop, di na po ako magtatanong. Kasi wala kang karapatang magtanong, di ka naman nagbibigay. Alam mo kung sino may karapatang magtanong dito? Alam mo kung sino may karapatang mag-blame? Yung you are obeying the Lord. Kita mo si Elijah, ang tapang niya magtanong, ang tapang niya magsalita. Sumasamba ka na sa ibang Diyos-Diyosan. Hindi mo na sinubay because practitioner siya eh. Amen? Samantalang itong si Ahab, hindi naman siya practitioner na nag-worship kay Lord eh. Ang lakas naman, the troublemaker of Israel. Bakit? Alam mo ba buhay ni Elijah kung saan siya nagpupunta? Hindi naman Pero ang lakas mo mag-blame. So, gano'ng karaming pastor na bine-blame? Gano'ng karaming Christian na bine-blame? Madami. Is it true? Not necessarily. Probably yung iba, totoo. Pero I want you to fully understand, ang naglalaban sa simbahan, yung akala mo Christian, but they worship Baal. Because the one who worship true God, they follow the commandment of the Lord. And they follow the one true God. So let me clarify this. Nung binasa ko po itong 1 King chapter 18, napansin ko po, labanan talaga to ng Diyos-Diyosan at Diyos. At hindi lang to yung time ni Elijah, maski ngayon nangyayari ito. Because some of you,
are still worshiping Baal. But you don't like to admit it. Yung dalawa puso mo. Yung mga Baal worshiper, ang ugali niyan yung magsisimba dito. Pagtalikod, sisiraan yung kapatid. Ibe-blame yung kapatid niya. Ibe-blame niya kung sino-sino. But they never point his finger on himself. Yan ang nature ng mga Baal worshiper. Second, bine-blame niya yung true man of God. Bine-blame niya si Elijah. Pero sabi sa kanya na Elijah, ikaw naman, blame ka ng blame sa akin. Kayong mag-ama, kayo naman ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Di ba, hindi naman kayo sumusunod sa commandment ni Lord? Pangalawa, di ba, you follow Baal as your God. Hindi ka naman talaga sumasamba sa Diyos-Diyosan. You know, this is a battle between true God and the false God. Kinonfront talaga sila na Elijah because I think someone need to challenge you. But are you truly a worshiper of Jehovah? Worshiper ka ba talaga ni Jesus? Or you're just pretending at the same time you are worshiping the other God? Simple lang naman yan eh. Yung ba sa atin, puro trabaho na lang iniisip, wala nang time sa pagsiserve kay Lord eh. Why? Because you serve the God of money. Puro ka trabaho, puro ka negosyo, puro iniisip mo yung pera, may bibilin ako. Because that's your God. You don't even know, wala kang concern sa mga purpose ni Lord, sa mga plano ni Lord, sa gustong i-accomplish ni Lord, and you're not part of it. Masalatang you serve your own God. Tingnan niyo muna mga kapatid, baka nagsisimba tayo dito, hindi naman talaga tayo sumasamba. Sayang lang eh. Di ayusin na natin yan. Sino gusto mag-ayos ng buhay ngayon? Sino sa inyo, surrender mo na, gibayin mo na yung idols mo. Yung iba kasi, yung pera, idols mo. Yung trabaho mo, idols mo. Yung kumpanya mo, idols mo. So doon mo lahat nilagay security mo. Nagkasakit ka, 4 stage ng cancer, ubos ang pera mo. Ngayon, pray ka. Di ba? Pastor, pag-pray mo po ako, bakit? Di ba? Ito yung nawala yung record mo doon sa building pledge, oh. Ay, hindi na siya nagbibigay. Kasi iniisip mo kasi puro pambili. Hindi mo iniisip yung pangtulong. Sino sa inyo tumutulong pa rin hanggang ngayon? Dito sa Hagay. Are you still helping? Or you turn your eyes on your God? Iba pag nakasapatos ka, pare makikita ng mga tao. Ay, ganda na, sister, ang ganda ng sapatos mo. Wala, ikaw naman, wala yun. Malit na bagay. But you turn your eyes unto another God. Ha? Kamusta ba yung mga building pledge natin dyan na ipinangako mo? Sige nga, tanungin lang kita. Are you still doing it? Or you just forget it? Why? Hindi naman nakatingin. No. Yan ang problema mo eh. The unseen God is observing you. Alam mo ngayon ni Lord talaga, yung nangangako pero hindi nyo ginagawa. Because si Lord, every time nangangako siya, ginagawa niya. Because that is who He is. Your God never make a promise and never fulfill it. Every promise that He have for us, He fulfill it. Yun ang gusto Lord makita sa'yo. Na pag nangangako ka, ginagawa mo. Amen. Pag sinabi mo, yes, Lord, mag-share ako ng gospel, gawin mo. Kasi i-observe ka niya, nangako ka eh. So most of us fail because nangangako pero hindi natin ginagawa. Unfortunately, God is watching your promise. Sino dito magbabago ng buhay? Ito yung, sige na nga, ito yung nangako ako, Lord, gagawin ko na talaga. Dapat dumating na ganun tayo sa levels na to. There is only one God that I will worship. And there is no other God besides Him. I will be worshiping the one true God. Amen. And when I said, I will worship Him, I will see to it that every command na binigay sa akin, I will do it. I know it's not easy. I know it's not comfortable, but yun ang sinabi ni Lord. Pag sinabi ni Lord, wag muna ako mag-boyfriend ng unbeliever, di wag. Pero ang daming gwapo, kahit na maraming gwapo. Amen? Are you listening? Meron ba dito mga lalaki nagkakakras sa lalaki? O iba yun? Ha?
Sino sa inyo mag-iisip, tights o sapatos? Sapatos muna, Lord. Sino sa inyo, building pledge muna o gala naman? No. Sabi mo sa katabi mo, I am not a lawbreaker. I am not a covenant breaker. Alam mo yun ang gustong-gustong makita ni Lord sa iyo. That you don't break your promise, your covenant with God. Amen. Sana araw-araw pagkagising natin, conscious tayo. Alam ko, nag-o-observe ka, Lord, sa paggising ko. Lord, ikaw ang uunahin ko ngayon. Yung Facebook, tabi na muna yan. Ikaw na muna, worship na muna ako, Lord. Diba? Pagkatapos mo dito, paglabas mo, yung tropa mong backslider, tara, royosi tayo. Pare, bagong buhay na ako. I just worship the one true God. Hindi na ako naniniwala kay Baal ngayon. Sino excited sumamba sa totoong Diyos? Nagwawar ngayon, di ba? Itutuloy ko ba yung Diyos na ginawa ko sa isip ko? Na pwede alak, pwede yosi, pero nagsisimba. Yung mga Diyos na ginawa natin yan. Pero walang ganyan Diyos. Akala mo lang meron, pero walang ganyan Diyos. Yung mga mag-asawa na pagkasimba, mag-aaway, kung magbungayan, todo, na parang walang nagmamasid na Diyos. Meron ng Diyos. Merong Diyos. Amen? Meron ba ditong nagko-complain, bine-blame mo na yung mga tao? Because hindi mo maintindihan, bakit ako naghihirap, Panginoon? Bakit ako nahihirapan sa buhay ko? You blame God. Meron ba ditong kaya mong sabihin, Lord, after all that happens to my life, Lord, I'm too desperate. Ang hirap po ng buhay ko ngayon. But I will never blame anybody, Lord. I know you have a great plan for my life. Pero Lord, kahit anong pangit, but I know there is always a God who loves me. There is a God who loves me. Amen? Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, there is a God who loves you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Before I close, pwede ko bang sabihin mga kapatid sa oras na ito, baka naman po sa buhay po natin ngayon ay hindi natin batid. Kinakailangan na po natin ngayong harapin. Sino sa inyo merong Diyos-Diyosan? Parang may ultimatum sa atin ngayon ng Panginoon. Napansin nyo? May ultimatum ng Panginoon. No. Kasi hindi matiis ni Elijah na gano'n ang ginagawa nitong si Ahab sa Diyos. So hinarap niya. Binigyan niya ng ultimatum. And today, I think, ganito po yung atmosphere natin. Nasaan kayo doon sa mga binabasa nating talata ng Biblia? Isa ka ba si Ahab din? Na you are blaming everyone else for the drought in your life. Ikaw ba yung taong ito that while bowing to your own Baal, you blame other people? Kasi kapatid, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan tapos sinisisi mo yung ibang tao. Bakit pangit ang nangyayari sa buhay mo? Are you Ahab? You are blaming everyone. But at the same time, you bow to your own Baal. Alam niyo po ba that your Baal might be your career? Your Baal might be your comfort. And you have forsaken God. Yan po yung issue. Nahihirapan tayo, nagdudusa tayo because we have forsaken God. Nagdudusa tayo because we begin to worship the other God. Sabi ng Panginoon, now you are starving, now you are dry because you don't follow my command. Sana wag tayo ganon. Yung bang, sana isipin mo, pag nahirapan ka ngayon, huwag ka mag-blame ng iba. Tanong mo na lang sa sarili mo, baka meron ako hindi sinusunod sa Diyos. Baka meron akong pinagpilitang mali na pinipilit kong tama. Mas mabuti po. Nung panahon kasi nila, pinatawag ni Elijah, sabi niya, punta tayo sa Mount Carmel. Tawagin mo yung mga tao ng Israel. Tawagin mo yung mga priest mo. Sumama ka na doon sa taas. Doon,
sa Mount Carmel. May mga silent majority na akala mo, may mga silent majority. Nandun din sa Israel. Sumapasamba kay Jehovah, pero sumasamba din kay Baal. Silent believers. Yung pala, dalawa ang Diyos nila. Why not show up to the mountain right now and tell your God, Lord, I belong to your side. I don't want to follow Baal anymore. Because Baal is completely lies. Nagsisinungaling siya. But I want the true God. And Abraham. I think lahat tayo, sabi ni Elijah, punta tayo sa Mount Carmel, niyaya lahat eh. And I can still hear that Elijah is calling us to go to our mountain. Brother and sister, you need to stop hiding now for your Baal worship. Stop hiding that you are not a true worshiper of true God. Stop hiding. Would you please stop blaming other people why your life is like that today? Stop blaming others. Stop worshiping Baal in your shadows. Yung mga patagumong pag-inom, patagumong pag-yosi, tanumong paggawa ng kalokohan. Stop it. Remember this, the drought, the famine will not break until the idol is exposed and the idol, the altar, is repaired. Mabigat yung ginawa ni Elijah to tell you the story. Ang una niyang ginawa, in-expose niya yung idol. Pangalawa, dinestroy niya lahat ng idols na to. You would notice after he destroy all the idols, sa susunod na Sunday, tuturo ko to. Namatay lahat ng propeta ni Baal. But one thing I like what Elijah did is this. After patayin niya lahat ng Baal worshiper, ni-repair niya yung altar. And I think that is the most powerful thing that we could do in our life. There is a time that we need not just to destroy the Baal in our life, but let's rebuild the altar of the Lord. Amen? I want you to stand up right now. Hallelujah. Ilagay mo yung kamay mo sa puso mo ngayon like this. When Ahab blamed Elijah, you are the troublemaker. Alam mo sabi niya, no. You are the true troublemaker. At ano yung dahilan bakit siya naging troublemaker, si Ahab? For one reason. He breaks the covenant with God. Sino po sa inyo naniniwala when you break your covenant with God, you will get into trouble. But when you preserve, you protect the covenant that you gave to God, you will be protected and you will be preserved. Like Elijah, he goes through a lot, but because he is faithful and true to his covenant, God preserve and protect him. Today, I want you to bow your head right now. And I want you to ask God for forgiveness if you break the covenant. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon kung tayo'y nag-break ng kanyang commandment. Nag-break tayo ng kanyang covenant law. Lord, salamat Panginoon sa ampong ito, pinaalala mo sa amin that we cannot afford to break your commandments, Lord. Because once we break the commandment, our life will be broken, Lord. Lord, forgive us, Lord. We repent on our sin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagpapanggap na Kristiyano. Patawarin mo kami, Panginoon, kung narito kami, pero paglabas namin, naobserbahan mo, na-reveal na mali ang buhay namin. Lord, we don't blame anybody, but kami mahirap. But today, we blame ourselves because we break the covenant. We don't obey the commandment of the Lord. Lord, sa araw ding ito, we will tear down and break down every idols that we think they are our God. Lord, ang pera ay hindi namin Diyos. Ang trabaho ay hindi kailanman naging Diyos. Ang business, ang reputation ay hindi kailanman naging Diyos. Ikaw lamang ang tanging Diyos, Panginoon.
Hindi namin nahahabol-habulin ng pera, ang trabaho, ang business. But God, we will follow you, Lord. Because there is no other God like you. Sa araw na ito, we will follow your command and we will follow the one true God. We will never blame anybody, Lord. We pull down the altar of Baal. Sa araw na ito, Lord, we just want to say, we love you. We just want to honor you. At today, Ama, tanggapin mo ang aming pagsamba sa mga awiting ito. Let's just worship our God.